Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, June 16 na po, 2026, meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, palike and share po muna ako ng update natin para malaman din po ng mga kababayan natin ang lagay ng ating panahon. Ngayon ho, aalamin natin ang weather system na nagbibigay ng masamang panahon at nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin kung may banta pa talaga ng malakas na bagyo o super type po na paparating no sa ating bansa sa mga susunod po na mga araw. Aalamin natin yan kaya samahan nyo ako, tapusin natin yung update. So dito natin sisimulan. Naglabas ho ang pag-asa ng tinatawag po na tropical cyclone threat potential. At ipapakita kong mabuti sa inyo. Dito malalaman natin kung merong paparating na bagyo, kung may mabubuong low pressure area at kung magiging malakas ba ito tulad ng typhoon o super typhoon category. So kung makikita nyo sa ating screen, ipa-flash ko po dyan, sa pagitan po ng June 15 hanggang sa 21, meron pong low pressure area na medium chance ang category na madedevelop po dyan sa may bandang silangan po ng Luzon. Kung makikita nyo naman, nakikita itong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pero hindi nakikita na mabubuo bilang tropical depression o mahinang bagyo. Diyan naman sa isa nating illustration, sa pagitan ng June 12 hanggang sa 28 ay may isa pang low pressure area na low chance ang category na madedevelop naman dyan po sa may bandang Pacific Ocean. Yan po sa may bandang silangan po ng Visayas o parting silangan po ng Mindanao. Yan po ay nasa low chance sa category na low pressure area at may mga chance magbago pa yan. So ngayon, hindi natin itinuturing na banta bilang super typhoon o malakas na bagyo yung mga low pressure area na nakikita dito sa tropical cyclone threat potential. Pero kino-consider natin yung mga pagbabago sa sirkulasyon nito. Ngayon naman, aalamin natin, balikan natin yan mga kababayan. At aalalayan ko po kayo kasi marami nagtatanong sa atin kung meron daw mga super typhoon kasi may napapanood daw sila. May super typhoon daw na paparating, no? Saan kaya kinukuha yung update na yun? Ako, ito po, mga senior natin, mga nanay, tatay, kalma lang kayo at i-explain ko sa inyo mabuti. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ito po ilagay ng panahon natin ngayong araw po ng Martes, no, June 16. Sa area po ng Eastern Visayas, kasama po Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama po ang Davao Oriental, asahan po natin ang maulap na kalangitan na meron pong mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. Eto, marami nagtanong sa atin, pag easterlies ba tag-init? So hindi ho, no? Ang easterlies po ay isa sa weather system natin na nagiging kapalitan po ng habagat o southwest monsoon kapag merong monsoon break. Kaya hindi po maranasan o maramdaman ngayon ang habagat, nandito po tayo sa season ng monsoon break. Ibig sabihin ng monsoon break, pansamantalang pagkawala o paghina ng habagat. Pero inaasahan po natin by next week o sa mga susunod na mga araw, mawawala ang epekto ng easterlies o malinsang hangin at babalik naman ang epekto ng habagat. Pag nandyan ang epekto ng habagat, mas malalakas at mas madalas po mga pag-uulan sa bandang hapon. Kaya maging alerto po tayo. Sa area naman po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao, mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at minsan inaabot yan hanggang sa gabi. Ang mga localized thunderstorms po natin, meron dalawang kategorya. Kaya huwag kayong malilito at magtataka, no? Merong mahinang thunderstorms, meron namang severe o malakas. Yung severe thunderstorms po, umaabot siya ng 1 oras hanggang sa 2 oras na pinakamalakas po ng mga pag-uulan. At naranasan yan nung mga nakarang mga araw. Ang akala nga ng mga kababayan natin, super typhoon o bagyong malakas talaga. Pero thunderstorms lang po yun, no? Pero hindi naman natin sinasabi pag thunderstorms ay mahina. Meron talagang malakas yan. At kung mapapansin nyo, may kasamang pagkulog at pagkidlat. Ngayon, i-explain ko mabuti kung bakit napapadala sa mga localized thunderstorms sa hapon. Dahil po yan sa maalinsangan o mainit na panahon sa umaga, sa tanghali at padalas na sa hapon. Napapansin nyo naman, kumukulog, nagiging maulap ang kalangitan dahil yan sa easterlies. Yung easterlies, yung singaw sa lupa, yung pag-evaporate ng singaw sa lupa, yun po yung nade-develop bilang localized thunderstorms. So, klaro po tayo doon. Ngayon naman, balikan natin yan,
at ipapakita ko muna sa inyo yung tinatawag natin na advanced weather system o forecast natin para malaman ba talaga natin kung merong paparating na bagyo sa mga susunod po na mga araw. Kasi syempre kailangan ipakita natin, meron tayong ebidensya talaga. Gumagamit tayo ng mga tools, so meron tayong mga weather system dito na ginagamit. So ito po, no, ipapakita ko sa inyong mabuti doon sa tinatawag natin na weather map at ito ay advanced weather forecast system. Dito mamomonitor at makikita po natin ang pag-ikot po o pag-circulate po ng hangin, no, na manggagaling po dyan sa may silangan po ng ating bansa. So ngayon ito po, kung makikita nyo sa ating pinaka tinatawag na weather map Philippines, no, mapapansin nyo mabuti, wala naman pong paparating na panibagong banta ng bagyo. Patuloy yung sirkulasyon ng hangin ng easterlies dyan sa may silangang bahagi po, no. At kung mapapansin nyo, dyan naman sa kalurang bahagi ng ating bansa, nagkakaroon na ng movement ng hangin. Ibig sabihin, unti-unti na rin bumabalik ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Ang pangunahing weather system natin, nandiyan sa misilangan o yung malinsangang hangin ang gagaling sa karagatang Pasipiko. Kaya wag magtaka kung bakit medyo mainit ngayon o medyo maalinsangan kahit nasa wet season na ho tayo. Marami kasing naguguluhan, tag-ulan na daw ba? Bakit napakainit? Kasi last year, ganitong buwan din, June, talagang tuloy-tuloy ang mga pag-uulan, may mga bagyo. Eto ho, no, marami nagtatanong, yung bagyo bang mabubuo, ano ang magiging pangalan at gaano ba kalakas? Usually, ganyan tinatanong sa atin, no. Alam nyo, eto po, no, eto pong susunod na bagyo, kung hindi naman nakikita itong magiging malakas o super typhoon, tignan nyo sa mapa natin, meron tayo nakikita dito na sirkulasyon ng hangin. Yan yung LPA na na-monitor natin kahapon. Pero hindi siya papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang susunod na bagyo, tatawagin bagyong Francisco. Sa halos kapangalan ho natin, no? Pero hindi pa natin yan malalaman kung magiging super typhoon o malakas na bagyo kapag hindi pa lumalabas yung kanyang tinatawag na track and intensity. Merong area of probability yan o pinakasinusundan tayo dyan na sirkulasyon ng kanyang hangin. Doon malalaman kung magiging malakas po ang isang bagyo. And kung pagbabasihan natin, yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential na pinakita ko kanina, hindi naman nakikita ko na magiging malakas o super typhoon yung mga bagyong mabubuo. Eto po, no? Ngayon June kasi, nasa 1 hanggang sa 2 bagyo ang mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga po, sinasabayan ng El Nino ang epekto ng habagat, madalang ang mga bagyong papasok sa ating bansa, pero pag may pumasok naman na bagyo, asahan nyo na medyo malakas yan. Yun ho ang nagiging kaibahan natin kapag meron tayong habagat at the same time, umiiral ang epekto ng El Nino. So huwag kayong malilito ha. At sa wet season pa rin tayo kahit may banta ng El Nino. Ang banta naman ng El Nino nawawala yan kapag lumalakas naman ang epekto ng habagat. Nagkokontrahan kasi yan. Kaya kung mapapansin ho ninyo, dahil sa pabago-bagong climate change natin, nagsasabay na yung iba't ibang weather system. Ngayon ho, silipin natin yung tinatawag po natin na live map and forecast. Dito ho, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag natin na low pressure area na na-develop po dito sa may Pacific Ocean. Kung makikita nyo sa ating pinakamapa, sa ating screen, dito ho, no, makikita nyo mabuti, dyan sa may Pacific Ocean, nandyan po, ito po, no, makikita nyo yung bilog na yan. Yan po ay low pressure area, no, tinatawag din natin na INVEST 94W na may lakas ng hangin na 35 kilometers per hour. Yan po ay walang direktang epekto sa ating bansa, masyado yung malayo, but still, minomonitor natin. Pwede kasing tumumbok yan o lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Alam niyo naman, pag mayroong banta po ng mga bagyo o kahit low pressure area, binabantayan at minomonitor natin yan. Makapasok man yan o hindi sa ating park, kailangan ko kayong bigyan ng update para alam ho natin. Eto, may nagtanong sa atin, Kuya Francis, totoo po ba na talagang merong super typhoon na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Ilang araw kasi tayong hindi nakapag-update at naguluhan yung mga kababayan natin. Meron daw ho silang napapanood na update na super typhoon na tatama sa ating bansa. Eto ho, no, hindi po totoo na merong super typhoon. Wala hong super typhoon, pero merong banta ng low pressure area na papasok po sa mga susunod na week sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung super typhoon, i-X nyo po yan dahil walang super typhoon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility.
And hopefully, kumalma yung mga senior natin dyan. O, na-miss ko din naman ho kayo at salamat po sa palagian yung pag-comment. Ngayon naman ho, no, uulitin ko, ang pangunahing weather system natin, eto pong easterlies. Pangalawa, localized thunderstorms. Ang habagat naman, unti-unti ho nang bumabalik, no, dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, nasa monsoon break siya. Pero, wala tayong super typhoon. Uulitin ko yan ng maraming beses ho sa inyo. Bagamat ngayon meron tayong easterlies, wala namang aktibong bagyo, kinakailangan, paalala ko, mag-antabay pa rin kayo sa ating weather update araw-araw. Madaling araw po, nagbibigay tayo ng update. Pangalawa, i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles, in case magkaroon ng biglaang bugso ng mga malalakas na mga pag-uulan, hindi yan mababasa at nakahanda ho tayo. Meron ho ba tayong go bags? Lalo na nung nakaraan, no, nagkaroon ng malalakas na lindol at sinabayan ng mga localized thunderstorms, yung mga severe thunderstorms, no? Talagang kailangan yung go bag, merong flashlight, meron tayong tubig. Importante yan. Eto pa, patibayin natin at double check natin na ating mga bubong hanggat hindi pa bumubugso sumasagad ang mga pag-uulan. Samantalahin ho natin ang mga pagkakataon at huwag ho ninyong sabihin na walang kwenta yung mga bagyong pumapasok sa ating bansa porket hindi nauulanan ang inyong mga lugar. May mga lugar kasi kapag naulanan talaga, bumabaha. Tulad po sa Metro Manila, mga low-lying areas dyan at nagkakaroon naman ng mga landslide sa mga landslide prone area. Eto ho, dyan sa parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, dyan sa Visayas at Mindanao, kailangan panatilihin ho nating malinis ang kapaligiran o lugar ninyo para ho hindi po yan magkaroon ng biglaang pagbabaha. Alam naman natin kapag ganitong nasa pag-uulan season tayo, napaka-prone talaga sa pagbabaha ng mga lugar natin. Yung isang paalala ko, panalayin ko sinasabi, mag-stock tayo ng pagkain na tatagal ho ng pang ilang araw. Hindi naman natin kailangan may bagyo o malalakas sa mga pag-ulan. Mag-stock lang tayo para hindi tayo labas ng labas. In case magkaroon ng biglang pag-ulan, meron tayong naka-stock na pagkain. So, ito yung huling paalala ko pa. Ipanalangin natin sa Panginoon na ito nga pong mga mabubuong sama ng panahon by next week sa mga susunod na mga araw ay hindi ma-develop bilang typhoon o super typhoon. And ayaw naman natin yun. Ang gusto lang naman natin may ibsan o mawala yung init dulot po ng easterlies. Pero eto mga kababayan, bago natin tapusin, magbibigay ho ako ng Bible verse. No? Ngayon medyo maigsi ang ating update kasi wala naman ho tayong bagyong namomonitor. And babawin na lamang po ako sa ating mga susunod po na mga kaganapan o update sa lagay ng ating panahon. Ngayon po, narito ang ating Bible verse ngayong araw po ng Martes, no? Matatagpuan po ito sa John 3:16. Yung iba kabisado na pero uulitin ko po. Sa John 3:16 ganito po ang sinasabi. Gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak o bugtong na anak ni Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kabayan, mga nanay, tatay ko dyan, palagi po nating isama ang Diyos sa ating panalangin at lagi nating isipin sa lahat ng sitwasyon ay mahal ho tayo ng Diyos at hindi ho tayo pababayaan. Sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Babalik ulit ako bukas sa ating update. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.